Malnutrition, ito ay kakulangan sa nakukuhang enerhiya at sustansya na nakukuha sa ating kinakain. Dala nito ang iba't ibang problema sa ating pangangatawan tulad ng sakit, kakulangan sa tangkad at timbang. Risi! Po! Bili ka muna ng bagoong! Si ate na lang, hindi ko kaya. Nanghihina talaga ako. Anong ako? Ikaw na. Ilampas mo pa ako. Nanghihina naman Risi, ako. ikaw na. Nagtatabaho ate mo, oh. Ano ba yun eh? Hindi ko talaga kaya ma-please. Cellphone ko kasi na cellphone eh. Hindi kaya ako nagsiselfon. Nandun yung cellphone ko. Ano ba yan? Ano ba nangyari sa'yo? May lagnat ka ba? Hindi ko nga din alam. Ano ba yan? Nung nakaraan ka pa nangihina, ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Ano ba yan? Sige na nga. Punta tayo sa doktor. Papacheck up na kita. Sama ka na, Alisa. 1 hour later. Good morning, Doc. Good morning po, Mrs. Yes po. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Dok, itong anak ko kasi, ilang araw na siyang nangihina. Ewan ko ba kung bakit ba siya na ganyan. Ay, nilalagnat ba siya, Mrs. Or ano bang nararamdaman niya? O parang ilang araw na yung lagnat niya eh. Hmm. Tapos nangihina, hindi ka man mautusan. Ay, ganyan. Hindi pala nauutusan ng anak ni Mrs. Mrs. Kuhain ko na lang po yung initial screening ng inyong anak. So, kasama rin po ba siya sa ipapacheck up ninyo? Opo. Okay. Siya po wala namang nararamdaman, any sakit? Wala po, check up lang Hindi po. naman po nangihina, check up lang. Okay. So, unahin ko po si Miss Risi. Ayan. So, si Miss Risi po ay 16 years old. 5 feet at 90 pounds ang kanyang timbang. Okay. So, ang nangyari po sa kanya is nangihina, no? Nangihina and hindi mautusan. Ayan. Opo. So, upon checking, Mrs., no, dahil kapag kinompute natin ito, yun po ay tinatawag nating BMI. So, upon checking po, yung height and weight po ng inyong anak, also yung age, hindi po nagtutugma dahil ito po ay lumalabas na 17 point something lang ang BMI ng anak ninyo. So, yung 17 point something po is hindi siya pasok sa 16 years old. Sa kailangan po, yung kanyang BMI is dapat mga nasa around 19. So, ang mangyayari nito, Mrs., hindi ko po muna kayo re-resetahan ng kahit anong gamot dahil subukan muna natin yung natural way para hindi naman din maluto yung katawan ng inyong anak sa mga gamot-gamot dahil kung kaya natin ng natural way para mas makamura, yun yung gagawin natin. So, I suggest na ayusin natin yung diet ng anak ninyo and also yung kanyang pagtulog, make sure na nasa tamang oras and then yung pagkain, ganun din nasa tamang oras. At the same time, dapat po masusustansya. Mahilig po ba sa junk food? Opo eh. Ayan. So, iwas-iwasan muna yung junk food or yung mga candy, ganyan. Dahil focus muna tayo sa masusustansya para makita natin kung may pagbabago. Kung wala pong pagbabago, balik po kayo after 1 week para magreseta tayo ng gamot para kahit paano bumalik yung lakas ng anak ninyo. So, ngayon, Mrs., bibigyan ko kayo dito ng gamot. Ito po ay vitamin C lang naman para panlaban sa sakit, para hindi dapuan ng kahit anong sakit habang siya ay inaayos yung diet, yung tulog. Ayan, yun lang naman po muna yung kay Miss Risi. Ngayon Kakain ka ng gulay ah. Yes. So, pag uwi, kain na ng gulay, magluto ka na ng gulay, Mrs. So, ito yung kay Miss Risi. Sige po. Next naman po, Mrs. is si Miss Alisa Bongo. So, siya po ay 25 years old. 25 ka na, nagpapasama ka pa sa mama mo magpa-check up, ha? Ayan, so, ang yung weight or ang yung timbang ay 100 pounds and ang yung height naman is 4'11". Tama po? Tama. Ayan. So, upon checking, Mrs., wala namang, base rin sa aking observation, wala namang problema sa anak mo. Mukha naman siyang malakas. May nararamdaman ka ba na panghihina? Wala. Okay naman. Anong trabaho? Ay, nag-ano yan, work from home. Work from home, call center. Okay. So, sa kanya, Mrs., wala naman tayong problema sa kanyang health. Any health condition is wala naman po. Ang nakikita ko lang dito is yung height niya hindi nagtutugma sa nire-require ng age. So, yung dalawa niyo pong anak, Mrs., is pasok po sila sa malnutrition na tinatawag natin. Alam niyo? Malnutrition? Yes, alam Ano niyo po ba ba yun? Okay. So, ang Malnutrition ay isang kondisyon na sanhi ng kakulangan, labi sa sobra,
hindi balansing kalorya at sustansya sa pagkain para magamit ng katawan. Kabilang dito ang kakulangan sa nutrisyon o undernutrition at ang sobra sa nutrition o mas kilala sa overnutrition. Kasama sa karaniwang uri ng undernutrition ay ang kakulangan sa timbang, underweight, pagkabansot o stunted, at pagkapayat, wasted. Ang overnutrition naman ay ang sobra sa timbang o overweight. So, sabi niyo po, Doc, is meron po palang dalawang forms yung undernutrition, which is yung acute po and chronic. Yung acute malnutrition po is ito yung condition na mabilis lang nade-develop. Kumbaga, hindi siya katulad ng mga long-term na klase ng malnutrition. Dito is mabilis siyang pumayat yung isang tao at nagkakaroon ng sudden ng pagkawala ng muscles. Ngayon, kapag severe na ito, makikita natin na visible wasting, ibig sabihin yung mga buto, lalo na sa shoulders, dibdib, at ribs, mas nagiging prominent o bakat na bakat dahil nawawala na yung taba at muscle. Tapos may isa pang sign, at ito yung asymmetrical swelling o pamamaga. Kadalasan yung pamamaga o pamamanas nagsisimula sa mga paa at paakyat. And nangyayari to kasi nagkakaroon ng imbalance sa protein sa katawan. Kaya nagkakaroon ng fluid na naiipon sa iba't ibang parte. Tama po ba, Doc? Yes, tama ka. At yung chronic naman po is nasabi niyo po na matagal-tagal na to, and ang epekto nito ay stunting o yung hindi pag-abot ng normal na height natin para sa age natin. Isa kasi yung tangkad natin sa mahalagang indicator kung okay ba yung kalusugan natin. Kasi nagre-reflect dito lahat ng nutrients na nakukuha natin, pati na rin kung may mga sakit tayong karanasan nung bata pa tayo. And kapag kulang po tayo sa tamang nutrisyon, mula sa pagpubuntis pa lang hanggang sa 5 taon is maapektuhan po yung height natin. Tama po ba, Doc? Yes, Mrs. Matalino pala yung anak mo eh. Naiintindi niya lahat ng sinabi ko. Matalino naman talaga yan, Dok. Hindi lang kumakain ng gulay. Ang pili kasi, kala mo mayaman eh. So, nasabi niyo rin, Dok, na meron tayong micronutrients malnutrition na tinatawag o yung mga kakulangan sa minerals at vitamins sa diet. Nagre-result ito sa mga deficiencies na hindi natin nakikita, maliban na lang kung umabot sa advanced stage, kung saan lumalabas ng mga clinical signs. So, sobrang importante pala ng minerals at vitamins sa katawan natin, kahit konti lang yung mga quantities na kailangan natin dito. Kasi sila yung tumutulong para labanan natin yung mga infections or yung mga sakit na dumatapos sa katawan natin. So, pero nakakatuwa kahit na wala tayong micronutrients sa diet, hindi natin agad mararamdaman na nagugutom tayo. So, Yes. Tama ba ka, Doc? Yes, tama naman lahat ng sinabi nyo. So, Mrs. meron na lang din po akong share sa inyo na nangyaring isang case sa Uganda. So, ang layo no, sa Uganda pa nangyari. So, ito po ay inilabas na data ng Uganda Development and Health Survey. So, ito po ay nangyari noong 2011. Pero, hanggang ngayon po ay isa ang malnutrition sa kinakaharap ng kanilang bansa. At yung mga talagang affected nito is yung mga children below 5 years old, yung mga lactating mothers natin, yung mga nagpapadede nating mga ina, and yung mga talagang nagbubuntis, sila yung affected ng malnutrition. So, base sa data na inalabas nila is 33% ng kabataan nila doon ay affected ng undernutrition. Sila po ay stunted. So, katulad po ng case natin sa inyong anak na si Miss Eliza, siya po ay kasama sa stunted, no, na pag sinabi natin stunted, okay naman po yung kanilang pangangatawan and health, pero yung kanilang height, yes, yung kanilang height is hindi tugma sa kanilang weight or sa kanilang edad. Ayan. So, 14% din sa Uganda is underweight. Kapag sinabi naman pong underweight, ito po ay masyado silang magaan o kaya naman kulang sila sa timbang. And 49% naman po ay nagsasuffer sa iron deficiency. O ito yung tinatawag nating mga anemia. Kulang po sila sa iron ng kanilang dugo. 60% naman po ay nagsasuffer sa different forms of iodine deficiency disorders o tinatawag nating IDD. Ito po ay yung mga nanay na 15 to 49 years old. Ayan.
Ayan. And next po natin is 52% naman po na mga pregnant women ay, o kaya yung mga lactating mothers natin, yung mga nagpapadede naman po ay nagkakaroon ng vitamin A deficiency. And lastly, 23% po sa kanila ay nagsasuffer sa iron deficiency or yung tinatawag nating anemia. So ito po, hindi ko po ito gawa-gawa. Meron po tayong data or datos talaga na binabasa. At yun nga po, ito po ay galing sa Uganda Development and Health Survey. So, ibig sabihin, hindi lang dito sa bansa natin kinakaharap yung malnutrition, kundi sa ibang bansa din. Ayan, saan po ba ano po ba yung mga causes ng malnutrition? Ma-share ko lamang din po sa inyo. So, ang ating immediate causes o yung talagang makikita mo kaagad yung epekto, ilan dito yung sinasabi ko kanina sa inyo, misis, na yung hindi natin tamang pagkain. Kasi yung tamang bilang, tamang quality and quantity ng food na ini-intake natin is very important, no, sa ating mga pangangatawan. Kung madami nga ang kinakain mo, pero puro junk food naman, wala lang din. Kaya ikaw, bawas-bawasan ng junk food. Ayan, so kain ng gulay. Ayan, next naman po natin, kung kanina is yung immediate na talagang kapag ka nangyari yun sa'yo is nakikita mo kaagad yung effect, meron din po tayo mga underlying causes na ito naman yung mga cause na hindi natin namamalaya na nakaka-apekto pala sila sa pagkakaroon natin ng malnutrition. Hindi natin alam na nangyayari siya sa atin, so hindi natin nakikita yung effect, kaya mas tumatagal yung sakit na meron tayo. So isa dito is yung poor na access natin sa healthcare. Katulad niyan, ngayon ko lang po na ano yung pangalan ninyo. Ngayon lang kami nagkaroon Yes. ng time. Ngayon lang kayo nagkaroon ng time o kaya naman ngayon lang kayo nakapagpa-check up. So, ugaliin natin na magpa-check up ng regular kahit na wala tayong sakit. Hindi naman ibig sabihin na magpapa-check up tayo. Ibig sabihin may sakit tayo. Yes, para ganun din na ma-monitor natin kung okay ba yung lagay para kahit pa paano hindi tayo dumadating dun sa punto na mahihirapan tayong habulin kung ano man yung sakit na meron tayo, no? So, para na Monitor. yes, na ma-monitor at Nare-regulate. natin. Ayan, next naman po natin is yung mga basic causes. Ito naman yung mga common na cause kung bakit tayo nagkakaroon ng malnutrition. Una dyan is yung limited livelihood opportunities. Tama naman, kasi saan nga tayo kukuha ng ipapangkain kung wala tayong pagkakakitaan, kung wala tayong pangkabuhayan na pagkukuhaan ng income. So, malaki yung naitutulong na meron tayong maayos na nakukuha ng source of income para syempre meron tayong panggasto sa pang-araw-araw nating buhay. Next po natin dito is yung mga quality of social and political leadership po natin. Ang example po natin dito is inflation. Hindi po na, yes, di ba ramdam natin ngayon ang inflation, ng pagtaas ng mga bilihin. Noong nakaraan lang, magkano lang ang kilo ng kamatis, ngayon magkano na? Diba? 3 piraso, 20 pesos. Hindi naman ganun kalaki. Yung iba, bulok pa. Yes. Kaya nga pag nabarya yung 1,000, diba, hindi mo malayan, wala ka na palang pera. So, yun is nakaka-apekto rin sa pagkakaroon ng malnutrition. Lalo na kung marami tayong anak. No? Kung marami tayong anak, hindi natin na-provide lahat ng pangangailangan nila. And lastly, yung mga seasonal food availability. No, nakaka-apekto rin siya dahil nga hindi naman sa lahat ng pagkakataon mura ang bilihin. May mga seasonal na mahal o kaya naman may mga seasonal na mura. So kapag may mga murang bilihin, i-grab natin yung opportunity para mapakain natin yung mga anak natin ng maayos yung quality and quantity ng food. Ayan, Mrs., meron ba kayong history of malnutrition? Itong malnutrition, ngayon ko lang to naal, no? Kasi hindi kasi uso yan sa amin dati. Yes, hindi naman na-explain, no, Mami? Oo. Nung kabataan ko, basta buhay ka eh. Yes, totoo naman. So, ayun, mabuti din na nakapag-check up kami ngayon para, ayun, alam na namin yung gagawin namin and hindi na ako ganong mahirapan sa pagmamonitor ng health and nutrition ni Narisi sa ni Alisa. Tapos, Doc, hindi lang sa mga underweight yung mga cases ng malnutrition, di ba? Pwede kang magkaroon ng overnutrition. Yes. So, ayun, naalala ko na may kapatid ako na sobra-sobra siya sa pagkain, tapos ayun, nagkaroon siya ng mga sakit, yung diabetic siya dahil sobra siya sa mga sugar. Baka na-obese na rin siya, mother. Oo, yun nga eh. So, yun pala yung causes yun yung magiging effect ng malnutrition kung sumobra tayo and hindi natin na-monitor yung ating health.
And so, Mrs., hindi ba pumasok sa isipan ninyo na parang may space naman yung bakuran ninyo, bakit hindi tayo magtanim ng kahit anong mga gulay para makatipid din, no? And then, at the same time, healthy na yung food natin, hindi pa natin kailangan bumili ng lahat ng pangailangan natin sa labas. May food ka, hindi naman kinakain. Ayan, hindi kasi Joke lang, kumakain ng ito naman. gulay, ano? Actually, na-mention nyo, Doc, ayun, sakto meron kaming ini-start na garden sa aming bakuran. Kasi, naisip ko na, ayun nga, since may inflation and ang hirap nang maka-afford ng mga healthy na food, ayun, maganda na meron kaming sarili na pagkukuhaan ng mga gulay at ng mga gawing rekado sa pagkain. So, ayun, maganda na meron kaming way para, Mas makatipid. Oo, Yes, so makatipid. paano naman siya nakakatulong sa inyo, sa family ninyo, generally, na mayroon kayong tanim? Hindi na kami dependent sa yung lalabas kami tapos bibili kasi time consuming din yun Yes. sa traffic pa babiyahe ka. So ayun, kukunin mo na lang dun sa sa bakuran. Sabi niya, "Oy, Rizzy, kunin mo yung Tsaka mas fresh sa bakuran. Oo. Yes, at ang maganda pa doon, no, nakakasigurado tayo na talagang maganda yung quality. Kasi kayo mismo yung nagtanim na walang in-spray na, Oo, kasi tayo yung nakakaano niya. yes, walang mga in-spray Tayo yung na, nagpapalaki. anong tawag doon? Chemicals. Fertilizer, Yes. yung mga So, ayun. Ayun lang no, Doc. Pakain lang, saka vitamins. Yes. Na yun. Ayan, so Macy's, yun na lang po muna ang gagawin natin ngayon. So, yung sa case po ng inyong anak, since siya po ay underweight or malnourished, yun nga po, hindi po muna tayo magbibigay ng gamot. Opo, doon lang po muna tayo sa natural way, yung tamang pagkain ng mga, Yung diet niya. yes, yung kanyang diet and also yung tamang quantity and quality ng food. Baka naman, yung diet niya, Macy's, is puro Junk junk food. foods. Iwas mo na sa junk Magugulay ka foods. na. Yes, and si ate naman, wala naman tayong problema sa kanya. Patulugin mo lang ng patulugin, Macy's. Bakit? Dahil call center siya, hindi na nakakatulog. Patulugin mo lang. Huwag mong pa-dutyhin mamaya, ha? Ayun lang naman, Macy's. So, kapag may problema pa or after 1 week, balik kayo para ma-check natin kung may pagbabago or may improvement doon sa ginawa natin. Sige po, Doc. Ayun lang naman. Maraming salamat po. Thank you. Pag-uwi ng magpamilya sa bahay, pinagpatuloy ng ina ni Rizzy at Eliza ang pagluto ng gulay para sa magkapatid. Rizzy! Eliza! Kakain na! Tara na! Anong ulam, ma? Gulay. Ay. Sabi ng doktor, kailangan nyo ng nutrition. Okay lang yan para tumaba ka, tapos tumakad ako. Kuya, may siomay naman para hindi kayo Tara na, kain na. Kuha na kayo ng kanin. Simula dito ay minabuti na ng pamilyang Bongo na regularly mag-monitor ng kanilang diet upang lumusog sila at hindi na maulit ang pagkakaroon ng sakit. And that's all. Thank you for watching our video. I hope you have learned something in us. Thank you. Bye!